Ayan, for today's video naman, magta-tiles naman tayo ng ating munting bahay. Ayan, papansin nyo, nag-layout na ako rito. Ang ginawa ko nga rito na pag-layout, ayan, is center. Ayan. Kaya ako nasabing center, sa lubong yung tiles sa pintuan. Ayan. Nag-layout na siya. Sa may part ng tiles na yan, dyan ako mag-start na mag-tiles. O dyan ako mag-start na maglatag ng tiles. Practice lang din pagka may time. Pagka-practice lang ko lang i-tiles yung itong ating bahay. Actually sa flooring, first time ko mag-tiles ang ating flooring. Ayan. Kung papasin nyo rito, ito yung ating tiles. Ayan. Binutas-butas ko na rin yung ating semento. Gawa nga ng ang semento na to makinis kaya ganyan. Ayan yung ating tiles. Pinasyan ko nga siya. Ayan. At mula dito sa may pintuan, meron siyang ayan, pintuan. Ito, nakalagpas siya ng 1 inches dun sa may part ng pintuan. Ayan. 1 inches lang nilagpas ko. Pwede rin naman kayo yung 2 inches, pero depende sa inyo yan. Yung isang tile 60, lagpas siya ng 1 inches sa may pintuan. At dito naman sa kabilang side, sa dulo na yan, ayan, kung mapapansin nyo yan, meron lang siyang 57 cm. Yung 60, yung natitirang 3 cm, yun yung magiging cutting yan o magiging para sa soroho, cutting para sa soroho. Dito naman sa kabilang side, ayan, mula sa dulong kabilang side hanggang dito naman sa tiles na ayan, 120 yung dalawang tiles, meron din siyang cutting para sa ating kabilang soroho ay 120. Dito papatak yung dalawang tiles, pero meron pa rin siyang over na 6 cm para din sa ating soroho din sa kabilang side. Ayan. Ganyan ko nga siya gagawin para maging maganda yung ating kalalabasan ng ating pagka-tiles. Kahit dito sa part na to, mapapansin nyo, ayun sa tabi ng pinto, yan, mula dyan hanggang dito, kaya meron din siyang cutting. Mapapansin nyo, meron siyang 58 cm lang. Dapat 60 yan, pero hindi ko sinasaktong ganoon para meron tayong pang soroho o cutting. Kahit na hindi pantay yung ating pader, okay na okay lang din naman yun. Kaya ganyan ko nga lang pala siya siniktik yung ating bahay o yung ating flooring para mas mabilis. Like kung uupuan mo pa yan, iisa-isa mo pa yung atikin, mas mabagal para sa akin yun. Yung next step ko nga rito, papasin binasa ko nga siya ng tubig. Tapos naghalo ako dito ng mix nating tiles adhesive tsaka yung cemento na nilagyan ko siya ng morong tubig. Tapos siya hinalo rito sa ating flooring. Yan. Para yung mga alikabok dyan na natira na hindi ko napagpag o nalinis, tumigas pa siya gawa nga ng ating pinaghalo na semento at saka tiles adhesive. Unang step ko nga rito, nilagyan ko siya ng dry pack. Dry pack yung unang ginamit ko rito nga pala sa pinaka part na to. At dito nga, hindi ko na masyadong hinabol yung pinaka levelisyon ng ating flooring dahil medyo masyadong malayo. Masyado tayo maraming uubusing semento at saka ng buhangin. Wala naman tayong buhangin kaya minipis ako na lang. Actually, manipis lang talaga yung ginawa ko rito sa pinaka-toppings niya. Ang bahay lang naman to, iba to pagka sa magkapagawa sa atin halimbawa ng tiles, ayusin natin. Pero sa part naman na to, nasa pambahay lang naman yun, hindi ko na masyadong hinabol yung levelasyon ng ating flooring. Yung ginamit ko nga pala dito ng tiles 60 by 60 na ceramic. Mapapansin nyo yung pinakalikod niya kulay pula. Bago nga natin siya ikabit dito, dapat nakababad siya ng 1 hour man lang sa tubig kailangan makalubog siya sa tubig para sumipsip yung pinaka-tiles niya, sumipsip siya ng tubig. Kasi once hindi kasi natin nilagyan ng tubig dyan o hindi natin binabad, once nilagyan natin siya ng adhesive, matutuyo agad yung ating adhesive dahil sisipin niya yung pinaka-tubig ng ating adhesive. Yun naman magkukos na hindi pagkapit na mabuti yung ating adhesive sa ating tiles. May possible na mapitak yung ating o matuklap yung ating tiles agad. Yan.
Ayan, para masigurado nga tayo ng basang-basa yan. Bago dry pack yung ginamit ko rito, kahit hindi na sana basahin, pero para sigurado ako na maganda yung kapit ng ating adhesive dito sa ating dry pack, binasa ko pa nga ng tubig yung ating dry pack. O pwede rin naman kung maghalo ulit kayo ng purong semento, pwede nyo rin yun ang pambasahan. Pwede rin naman yung gano'n. Pero ako dito tubig na nga ginamit ko. Kaya kung papasin nyo parang professional, pero first time ko lang na nag-tiles ng ganitong flooring. Yung ginagamit ko nga dito ng tiles na pinangpapakat ko muna, hindi yun yung nilalagay kong tiles. At sa paglalagay nga pala ito, kaya iniikot ko yung tiles na meron nga pala akong sinusunod na araw dito. Kung halimbawa yung araw papunta sa pinto, dapat lahat ng tiles natin, lahat ng araw nun ay papunta sa pinto. Dahil hindi plain white na ginamit ko rito, isa meron siyang design, kaya kailangan masunod ko yung naka-araw niya. Kalat lang natin mabuti yung pinaka dry pack niya. Siguraduhin lang natin na lahat ng parts ay mayroong laman. Ayan. Kapag okay na yun lahat, lagyan natin adhesive. Na make sure lang na mayroong lahat adhesive yung likod ng tiles niya. Ano, tinglagay ito. Ayan. Ito na nga yung ating nagawa. Nakaka-10 na tayong patong o 10 nagkakabit na rin, nakaka-10 na tayo. Papasin dyan, nagpatong ako ng isang tiles sa isang tiles na nagpatong ako dyan para makuha ko yung tamang soroho natin dito. Pansinin nyo guys yung magiging diskarte ko sa pagkuha ng soroho rito guys. Ayan. Pagkatapat ko na yan, tsaka ko siya guguhitan. Ayan. Kaya ko siya maguhitan dyan. Kinuha ko na siya. Tsaka pinapat ko na naman siya rito. Tsaka ko na siya kukunin yung pinaka-guhit dito sa pinaka-tapat ng ating hamba. Ayan. Ganyan ko lang siya kinuha yung pinaka-soroho natin. Ayan. Tapos dito naman sa part na to, papasin nyo. Nagtapat na naman ako ng isang tiles. Ayan. Tsaka ko siya hinila. Lagyan ng guhit. Ayan. Tapos sa kablang side, nilipat ko naman siya sa kablang side. Sa kablang side ko naman siya guguhitan. Ayan. Kaya napansin nyo guys, talagang sakto-sakto yung ating pagkakat ng ating tiles.
dito sa part na to, ayan, nagpatong na naman ako ng kabilang tiles. Tapos ididikit ko na naman yung, ayan, ayan, dikit ko na naman siya sa kabilang side. Tatapat lang natin yan. Kailangan dikit na dikit sa pader. Ayan, pag dikit siya sa pader, tsaka natin siya guhitan. Yung guys, kaya ako sinasabi na yung kanina yung arrow niya kasi may design yung ating ginagawang tiles. Papansin nyo guys, kaya yung pinaka-arrow niya kung sa pinto papunta, lahat papunta sa pinto. Kung papasok sa loob, dapat lahat ng arrow niya papasok sa loob. Yun naman naging nakita ko dito sa pagkakabit ng ating tiles na to. Nagawa nga ako, papansin nyo nga yung pinaka-design niya, hindi magkaabot-abot yan o hindi magtatapat-tapat yung pinaka-design natin kapag mali yung ating arrow. Yan, patong lang na tayo sa kabilang side. Tapos kuha tayo ng isa pang tiles. Tapos patong ulit natin ang ating guguhitan. Ayun. Tapos cutting. Ganun lang guys sa pagkuha ng soroho guys. Papasin nyo guys, talaga namang lapat na lapat siya sa kabilang side. Ginamit ko nga na ritong pinaka-tiles niya isa ceramic, gawa nga ng mga granite na mahirap kapit pagka hindi kayo marunong nun, tutuklap agad yun. Kaya ito na nga ginamit ko rito. Ito na nga yung ating tiles na tineds. Ayan, ito na yung pinaka-tapos niya. Ayan. Nakabit ko na nga lahat yan. Then nag-grout na nga lang dito si Mrs. Mapapansin niyo, nag-grout siya rito. Ayan. Bali 1 week na to bago makabit. Ngayon grouting ko na siya. Ayan. Para sa mga pagitan niya, grout na. Madali lang naman sa grouting kaya si Mrs. na yung nag-grout. Ayan. Dito nga sa part na kusina, medyo kinapos ako ng tiles kaya yung mga retaso na nga lang yung nilagay ko dyan. Yan, lagi naman nababasa dyan kaya okay na rin yung pinaka-retaso. Rito sa pinakailalim ng lababo namin na yan is mga retaso na nga lang yung nilagay ko dyan. Yan. Ganun lang guys, and thanks for watching.